mensahe ang kailangang marinig ng mga Taurus sa buong week na to. Pwedeng nangyayari na itong magiging reading ko. Nangyayari pa lang. Kung hindi man para sa inyo, itong magiging reading, hindi baka para sa someone na malapit sa inyo o sa someone na kakilala niyo mismo. Baka may lumabas na gender mamaya. Gawin niyo na lang energy, masculine at feminine energy. Pwede rin naman na huwag niyo nang pansinin ang gender. Hindi ko masasabi kung anong magiging reading, kung positive ba o negative. Depende sa kung anong mapipick up ang energy. Walang masama kung papanurin ang sun, moon at rising sign. Kasi baka alin man sa mga yan ay mag-resonate na sa sitwasyon nyo. Maganda sana to. Pero the Tower ang dulo. Kaya yun. So, alamin natin tong the Tower. Nahulog pala si Po. Hala. Oh. May Queen of Swords dyan. So, may chance na may magbalik. May magbalik sa buhay ng iba sa inyo. Probably ex-husband to sa iba sa inyo. So, may anak sila. O pwede rin namang may anak sila o wala. Basta kasal sila. Pero hindi ito applicable sa hindi kasal. Kasi may Hierophant tayo eh. So may house tayo. So probably nag-live-in sila. So again, may someone na magbabalik ex-husband o ex-wife. Pero probably ex-husband kasi Queen of Swords na to. Kaya lang di siya tatanggapin dito. Tower nga. Tapos Queen of Swords. Sabihin niya ng dating, whether dumating na to o darating pa lang yung ex-husband. Ang end, same lang yung end result. Hindi siya tatanggapin ng wife. Ayaw naman pagbalikan ng wife sa husband. Okay? Ngayon, since ang bilis ng reading natin, ibay natin ang deck. Ayusin ko lang sandali. Dito. Sina natin to sa double. Ibang senaryo. Hindi tayo maglalagay ng ano ha, clarifier. So kung dito tumama sa inyo di baka tumama sa someone na malapit sa inyo. Kasi ano lang tayo dito, sablit lang. Hindi ako aabot ng 20 minutes. Madali mode ako. Kaya hindi tayo gagamit ng clarifier. Yung clarifier na may zodiac sign, description, walang ganoon. Sa time ngayon, o sa series na to, ng
weekly reading. So, may dalawang tao, kaya lang since dalawa, energy na lang sila lahat. Ano kaya to? Hangman, no? Ito tama to sa mga taong walang work nowadays. Whether kayo to na walang work nowadays o anyone na malapit sa inyo, kakilala nyo na walang work nowadays, may transformation dito kasi more like nagpo-procrastinate sila dito. So kung nagpo-procrastinate, halimbawa nangyayari na to, di may transformation, magiging productive na. So again, whether nangyayari na to o mangyayari pa lang, someone na nagiging lazy, pero magte-take action na siya sa week na to para mag-apply. Ngayon, ibang case, pangalawang senaryo. Halimbawa, ang problem ay jealousy. At halimbawa nga, ay nangyayari na to sa iba sa inyo. Ang end result, ano kaya to? Magbabago na ba yung person ng tao dito? Kasi nagsiselos siya So may someone na nagsiselos. Ngayon, ano tong death card? Mawawala na ba yung pinagsiselosan? O lalayuan ng partner niya yung pinagsiselosan? O mag-iwalay sila? Ano ending niya? Ano to? So probably walang hiwalayan. Ang mangyayari, lalayuan nung lalaki. So babae pala yung nagsiselos, lalayuan nung lalaki yung pinagsiselosan nung babae dahil nga mahal na mahal niya yung partner niya, kaya siya na mismo lalayo dun sa pinagsiselosan ng girlfriend niya kasi probably natama lang to sa in a relationship, hindi kasal pero in a relationship lang, wala ring anak. So kung dito kayo, edi someone na malapit sa inyo na in a relationship, hindi kasal o wala ring anak. Yan yung bida dito. Yan. Patayin bang deck ulit. Ibang senaryo. So, magiging victorious yung iba sa inyo in a way na magiging masaya kasi may someone na mag-apologize sa kanya. So, kung may makaaway man o nangyayari na to na may nakaaway ang iba sa inyo. So, again, whether nangyayari na to o mangyayari pa lang yung arguments, disagreements, may someone na mag-apologize, probably yung other person. At kayo yung feeling victorious dito. Maganda ko i-clarify natin itong part na to. Kasi wala tayong subject Ano ba to? Karelasyon.
katrabaho, kaibigan, kapamilya. Ex to. Ex yung mag-a-apologize para sa iba sa inyo. Probably ex-husband. Baka yun na yun. Yung unang spread kanina, pares lang eh. May magbabalik, di ba? Hindi naman siya tatanggapin. Pero at least doon meron tayong clue. At doon lang tatama, di ba? Yung first scenario natin doon sa unang spread. Sa mga kasal. Eto, wala namang sinabi kung kasal sila o hindi. Pero overall, ex-partner. Okay, whether kasal o hindi. Ex-partner na lang ang term. Okay? Ex-partner yung magbabalik. Mag-a-apologize. Biglaan to eh. Bigla siyang susuyo. Probably sa gabi. Sa gabi siya paparamdam. O magko-confess o mag-apologize. Sa iba sa inyo. O sa kakilala nyo. Kasi kung dito tumama sa inyo, edi sa kakilala nyo. Pero to ex-partner na lalaki. Okay? Ex-partner na lalaki yung magbabalik. Ngayon, ibang senaryo. Bakit ganun? Indulgence. Hesitation. Clarify ulit. Ano to? Pero dito, interaction, joy, friendliness, decision, confusion, worry. Oh. So, ngayon, may tao tayo, lalaki. Ano to? May ano tayo, may ring. Dalawa yung pwedeng scenario dito. Una, babae yung bida. Lalaki kasi yung action dito eh. Yung bida, nag-aalinlangan siya kung makikipag-interact dito sa lalaking to. Ang motibo ng lalaki ay mag-connect sila o mag-reach out. So, tatama to sa single na may mamimit. Babaeng single, may mamimit siyang lalaki. Tapos, kakausapin siya, hindi niya alam kung, yung babae hindi niya alam kung kakausapin niya rin. Whether in person to, o sa social media. Ngayon, yung pangalawang senaryo, nanliligaw na to. Nanliligaw yung lalaki sa babae. Hindi alam ng babae kung sasagutin na ba niya. O kung sasagutin niya ba. Yun. Dalawang senaryo yung naisip ko. Ngayon, dito tayo sa huling deck. Ano pang masasabi nito? So, kukuha ko dito ng 3 cards. Kunin nyo lang yung info na sa tingin nyo ay fit sa sitwasyon nyo. Babasahin ko na lang para mabilis. General advice na to for the whole week. Summer. Tamang-tama, summer ngayon. Summer. Teka, ayan. Para malinaw. Summer. Everything that you're asking for becomes yours
in the summertime. Diba? Ayan. Sabi, spiritual teacher. Ayusin ko na. Your life purpose involves teaching others about healing and spirituality. At ang huli, kasya pa to. Ayan. Ang huli, you need more info. Ay, sorry. Ito pala. Do some research. You need more information about this situation. Look into it further before proceeding. Anyways, hanggang dito lang. Goodbye for now.